Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi normal ang iba sa atin. Mortal man tayong maituturing, ngunit ang karamihan sa atin ay may kakaibang kakayahan na sadyang hindi maipaliwanag. Kahit ang siyensya na kayang patunayan ng isang bagay sa pamamagitan ng pananaliksik ay nalilimitahan kapag ang isang pangyayari o nagaganap ng hindi nila inaasahan. May mga individual kasi na hindi natin inaakalang may angking kakayahan pala na magpagaling na hindi natutuklasan ng kahit na anong paraan ng medisina. Para sa karamihan, ito ay imposible o maaaring gawa-gawa lamang. Subalit para sa iba ay himalang may tuturing ang mga taong may ganong klase ng kakayahan. Dear Papa Dudut, hindi naging normal ang buhay ko tulad ng ibang bata sa amin. Never kong naranasang maglaro sa labas at makisali sa mga larong kalye tulad ng piko, tumbang preso, patintero o kahit ano pa mang larong naiisip ng karamihan. 30 anyos na ako pero tuwing makakakita ako ng mga batang naglalaro ng larong kalye sa labas ng bahay namin, ay napapatulala na lamang ako at nagmamasid sa kanila. Naririnig ko ang mga hiyawan, tawanan at kantsawa na minsan ay nauuwi sa pikunan. Ako nga pala si Andre, taga Capiz. Dito na ako pinanganak at dito na rin po lumaki. 5 kaming magkakapatid, ako ang pangalawa. Hindi ko na madalas nakakasama ang mga kapatid ko dahil may sari-sarili na silang pamilya. Habang ako naman ay pinili kong huwag na lamang mag-asawa. Choice ko naman yon dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko kayang bumuhay ng pamilya. Mahina kasi ang pangangatawan ko at hindi ko magagawang gawin ang mga bagay ng mag-isa tulad ng isang normal na tao. Mabilis kasi akong mapagod at manghina. Nung pinapagamot ako ng mga magulang ko ay hindi masabi ng mga doktor kung anong klaseng sakit ang dumapo sa akin. Palagi na lang sinasabi na patingnan daw ako sa mga espesyalista sa Maynila dahil mas may kakayahan daw ang mga doktor doon na malaman kung ano ang kalagayan ang meron ako. Hindi sapat ang pera namin para may pagamot ako sa Maynila. Ayaw ko rin namang maging pabigat sa mga magulang ko. Kaya sinabi ko sa kanila na huwag na lamang akong alalahanin dahil kaya ko naman ang mga magagaan na gawain. Isa pa, hindi naman kami mayaman para maglustay na lang ng pera para lang sa wala. Hindi ko rin kasi gugustuhing maghirap ang mga magulang ko para lang magpatingin sa espesyalista. Hindi rin naman kasi ako sigurado sa magiging resulta kung sakaling matuklasan nga kung anong sakit ko. Kung malalaman man namin yon, tiyak na dagdag gastusin na naman para sa gamutang kakailanganin. Mas mabuti ng ganito kesa mas lalo kaming mahirapan. Normal naman ang takbo ng buhay ko, Papa Dudut. May malit naman kaming tindahan na ako ang nagbabantay. Kahit papano'y nakakaraos naman kami sa aming pang-araw-araw. Nagbibigay din naman ang mga kapatid ko kapag may sobra sila, pero aaminin ko,
na nangarap din ako na sana'y nagagawa ko rin ang mga nagagawa ng mga kapatid ko. Na sana may sarili na rin akong pamilya tulad nila at may mga anak na binubuhay. Pero anong magagawa ko kung pinagkaitan ako ng maganda at malusog na pangangatawan? Kaya sa halip na maging pabigat sa pamilya ay mas pinili ko ang mga bagay na alam kong makakatulong. Makakatulong ako kahit sa maliit na pamamaraan. Mahirap pero kailangan kong makibagay at sumakay sa agos ng buhay. Alam kong hindi pa naman huli ang lahat. Baka sakaling may mangyari pang himala at may makita akong kakarampot na pag-asa. Tulad na lang ng sinabi sa akin ng isang mananambal noon dito sa amin. Para sa hindi nakakaalam kung ano ang mananambal, isa yung manggagamot na may kakayahang manggamot gamit ang mga ritual na alam nila. Masyadong makaluma ang terminolohiyang yon sa karamihan dahil mas kilala nila ang mga mananambal bilang arbularyo. Pero sa iba, may malalim na pakahulugan ang salitang mananambal. Mas makapangyarihan kasi ang mga mananambal kumpara sa mga tipikal na arbularyong nakikita natin. Sila mga taong may kakayahang kontrahin ng kulam o sumpa ng mga lamang lupa. Noong una hindi ako naniniwala sa kanila dahil parang imposibleng magawa nila ang mga bagay na wala namang kaukulang kaalaman o konkretong ebidensya. Pero nagiba ang pananaw ko sa mga taong katulad nila nang makilala ko si Mang Cristo. Mang Cristo ang tawag sa kanya dahil sa karamihan ay para siyang si Jesus. Kawangis niya kasi ito dahil sa balbas sarado niyang mukha at ang kakayahan niyang manggamot ng may mga sakit. Unang beses ko siyang nakilala noong mabalitaan ng nanay ko na may magaling daw na manggagamot na kayang gamutin ang mga katulad kung hindi malaman ang kondisyon. Hindi pa ako pamilyar noon sa mga manggagamot na katulad ni Mang Cristo. Kaya nagduda talaga ako kung magagawa niya ba talagang tuklasin ang misteryong kondisyon na meron ako. Sabi naman ni Inay, subukan lang daw namin dahil baka sakaling may mangyari nga. Hindi na ako kumontra sa nanay ko kahit alam kong suntok sa buwan ang gagawin namin. Kaya naman kahit katirikan ang araw ng mga oras na yon, ay pinilit naming magpunta sa lugar kung saan ay nanggagamot ang sinasabi nilang si Mang Cristo. Hindi ko naman inakala na tatawid pa kami ng pilapil bago marating ang tinitirhan ng nasabing manggagamot. Tumambad naman sa amin ang napakaraming tao na naghihintay kay Mang Cristo. Inaabot pa raw ng kalahating araw ang pagritual nito bago manggamot kaya kailangan ay maaga kang nagpupunta para una kang matitignan. Hindi ko akalaing sikat pala si Mang Cristo sa lugar namin. Hindi ko kasi madalas marinig ang pangalan niya noon dahil mas natuon ang pansin ko sa pagpapagamot sa mga doktor sa maliit na ospital sa aming nayon. Kaya nang makarating ako sa maliit na barong-barong kung saan doon daw naninirahan si Mang Cristo, ay nagbaka sakali na ako dahil kitang-kita ko kung gaano karaming tao ang naniniwala sa paraan niya ng panggagamot. Narinig ko pang marami na raw na pagaling ang sinasabi nilang mananambal o kung tawagin ng karamihan ay faith healer. Ibang klase raw magpagaling si Mang Cristo. Kaya naman kahit alam kong malabo ay nagtiwala na lamang ako na baka nga may himalang mangyayari. Habang naroon naman ako ay kitang-kita ko sa mga mata ng ilang nagpapagamot ang pag-asa, kaakibat ng hirap na nararamdaman. Karamihan sa kanila ay matatanda na at may mga iniinda na ring sakit sa katawan. Pero nagbabaka sakali pa ring may magagawa ang manggagamot na ipinunta nila roon. May ilang mga bata rin naman pero ako lang yata ang nagpunta roon na nasa hustong edad. Maraming pumasok sa isipan ko ng mga oras na yon. Isa na nga rito ang pagdududa. Paano kung masayang lang ang pagpunta namin doon ni Inay at mauwi lang sa wala ang iginugol naming oras?
Nung ako nang gagamutin ay saka ko lamang nasilayan ang tinatawag nilang si Mang Cristo. Totoo nga, nakahawig nga nito ang imahe ni Jesus na kinalakahan natin. Pero tao pa rin siya, normal at namumuhay sa mundo. Kaya kahit pa sabihin nilang mapapagaling ako ng taong yon, ay mas nananalig pa rin ako sa totoong lumikha. Para kasing napaka-imposibleng ang isang normal na nilalang na katulad ni Mang Cristo ay mapapagaling ako. Subalit nagulat ako nang bigla niyang sabihin na may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag kung ano ang dahilan. Kapapasok pa lang namin ng nanay ko at yun kagad ang naging bungad niya sa akin. Ni hindi pa nga niya tinatanong ang pangalan ko o anong ipinunta ko roon, pero alam na niya kaagad kung ano ang karamdamang matagal ko nang iniinda. Napatanong ako sa sarili ko kung paano niya nagawa yon. Tiningnan niya lamang ako tapos sa isang iglap ay alam na niya kung ano ang pakay ko sa kanya. Papa Dudut, iba ang pakiramdam ko noong tiningnan niya ako sa mga mata. Para bang may sinasabi siya na bahala sa akin noon ang mga oras na yon. Hindi niya direktang masabi sa akin, pero nang magtama ang mga mata naming dalawa ni Mang Cristo, pakiramdam ko ay may nakita siyang kakaiba. Una niyang pinahubad sa akin ang pangitaas ko at pinahiran ako ng langis sa buong katawan ko. Naglagay din siya ng tanda ng krus gamit ang langis na yon sa aking noo, mga kamay at paa. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang magdasal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang salitang Latin sa pagkakarinig ko. Hinawakan niya ang mga kamay ko at inutusan akong pumikit. Segundo lang ang lumipas ay nakita ko ang isang pangitain. Hindi po yun isang panaginip dahil gising ang diwa ko habang nakikita ko ang mga yon. Isang malaking lalaki na hindi ko maaninag ang muka ang nakatingin sa akin. Napapaligiran ng matataas na halaman ng paligid at malamig ang hangin sa paligid. Noong ko lang nakita ang lugar na yon at hindi ako makapaniwalang nakapunta ako roon ng ganong kadali. Hindi ako makapaniwalang magagawa yun ng Mang Cristo. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nakita ko sa mukha niya ang takot. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ko na napalunok siya nang ipakita sa akin ang kakaibang bagay na yon. Isa lang ang lumabas sa bibig niya matapos ang ginawa niya. Kailangan ko raw mag-ingat dahil inaalagaan ako ng isang engkanto at pagdating ko raw ng 30 anyos ay kukunin niya ako para kanyang ariin at gawing tagapagmana ng kakahuyang nakita ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga sinabi ng Mang Cristo dahil hindi naman ako naniniwala na may mga ganong klaseng nilalang na namumuhay dito sa mundo. Pero parang totoo kasi ang mga nakita ko. At hindi biro na basta ko na lamang yung nakita. Para kasing bigla ako napunta sa ibang dimensyon ng mga oras na yon. Hindi ko tuloy alam kung paano ko paniniwalaan ang mga bagay na nakita ko matapos ang ginawa ni Mang Cristo sa akin. Papa Dudut, alam kong imposible ang mga sinasabi ni Mang Cristo na may isang engkanto na nag-aalaga sa akin. Pero mula nang makita ko ang kakahuyang yon, sa pangitain ko ay paulit-ulit ko na yung napapanaginipan. Minsan pa nga ay nakita ko ang sarili kong naglalakad sa masukal na gubat. Tanging liwanag ng bilog na buwan ang nagsisilbing liwanag ko sa nagtataas ang damong dinaraanan. Alam kong panaginip lamang yon pero parang totoong nangyayari. Tila ba naglalakbay ang kaluluwa ko sa lugar na hindi ako pamilyar. Ramdam ko kasi ang paghiwa ng mga matatalas na damong siya kong inaapakan. Wala akong ideya kung paano ako napunta sa lugar na yon, Papa Dudut. Hindi ko naman iniisip pa na makikita ko ulit ang kakahuyang nakita ko sa pangitain ko dahil hindi naman talaga ako naniniwala sa mga sinabi ni Mang Cristo noon.
Pero ng mga oras na yon ay para bang isang senyalis yon para sa akin. Para na rin isang babala dahil baka nga totoo ang sinasabi ng manggagamot na yon. Kung niloloko man niya ako, bakit at paano ako napunta roon? Gusto ko mang baliin ang paniniwalang yon sa sarili ko ay hindi ko nagawa, Papa Dudut. Paano ay paulit-ulit at sunod-sunod ang mga gabing napapanaginipan ng lugar na nakita ko. Tumatakbo lamang ako ng nakapaa sa talahiban at hindi ko alam kung saan ako patungo. Noong una ay hindi ko gaanong pinapansin ang mga panaginip na yon. Pero noong magising ako sa ikalimang gabi ay laking gulat ko nang makitang puno ng galos ang mga paa ko. May mga piraso rin ng mga damong nakadikit sa hita ko. Nakapagtatakang bigla akong nagkaroon ng mga ganong galos sa aking mga binti. Sa pagkakaalam ko ay natutulog lamang ako at nananaginip na tumatakbo sa kakahuyan. Pero parang totoo ang lahat. Sinabi ko kay inay ang mga nangyari sa akin at sa panaginip ko. Maging siya ay nagulat sa mga inilihad ko sa kanya. Naisip niyang baka kailangan naming tanungin sa Mang Kristo kung paano nangyari ang mga bagay na yon sa akin. Baka kasi siya lang ang makakasagot kung ano ang mga kababalaghang nangyayari sa akin nitong mga nakalipas na araw. Gusto ko nang maniwala na totoo nga ang sinasabi ni Mang Kristo, pero sa likod ng isipan ko, baka lalo lang akong mapahamak kung sakaling ipagpatuloy ko ang pakikipag-usap ko kay Mang Kristo. Kahit punong-puno ako ng pagdududa, napilit pa rin ako ni inay na sumama kay Mang Kristo. Hindi ko rin naman siya makokontra sa desisyon niya dahil buo ang loob ng nanay ko na tanging ang manggagamot lamang na yon ang makakatulong sa sitwasyon ko. Nung makarating ulit ako sa maliit na barong-barong ni Mang Kristo ay hindi pa rin nagbago ang lahat. Tulad ng dati ay marami pa rin nagpapagamot sa kanya. Alam ko maghihintay pa rin ako ng mga oras na yon kaya umupo muna ako sa isang bangko, katabi ang iba pang mga nagpapagamot. Pero hindi pa man nag-iinit ang puwit ko sa kinakaupuan ko, ay lumabas siya at lumapit sa akin. Naramdaman daw niya ang masamang presensyang dumating sa paligid at nang makita niya ako ay sigurado daw siya na ako yon. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi lang niya na sumunod ako sa kanya papasok ng kanyang kubo at pinaiwan ang nanay ko sa labas. Pumasok kami sa kwarto na kami lang dalawa. Sinarado niya ang bintana at pinto ng kwartong kinakaroonan namin bago pinaupo ako sa sahig na gawa sa kawayan. Tinitigan niya ako sa mga mata ng mga oras na yon. Bago ay binanggit niya sa akin ang mga nakakawindang na bagay. Inaangkin ng isang engkanto ang katawan ko. Kaya daw parati ako nanghihina ay dahil kinakaing unti-unti ng lamang lupa ang enerhiya ko habang tumatagal. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa mga sinasabi niya pero nang sabihin niyang nasa akin na raw kung maniniwala ako o hindi. Inaamin ko, Papa Dudut, na natakot ako sa mga narinig ko mula kay Mang Kristo. Hindi na rin kasi normal ang mga nangyayari sa akin ng mga nakaraang gabing yon. Kaya kahit papaano ay naniniwala ako na baka nga makatulong siya sa akin. Tinanong ko siya kung ano ang maaaring gawin para hindi ako tuluyang angkinin ng engkanto. Nahirapan na rin ako sa sitwasyon ko kaya kahit na hindi ako sigurado ay isusugal ko ang paniniwala ko para lang mawalang bigat na pinapasan ko sa buong buhay ko. Ang tangi lang niyang naisagot sa akin ay magtiwala lamang ako sa kanya. Maniwala ako na matatalo niyang engkantong yon. Tumango lamang ako bilang pagsang-ayon sa mga sinabi niya. Pagkatapos ay pinahubad na niya ako ng suot ko. Boxer brief na lamang ang tanging saplot ko ng mga oras na yon dahil pinahubad niya lahat ng damit at accessories ko sa katawan. Pinahiga niya ako sa sahig na gawa sa kawayan at muling pinunasan ng langis. Nilagyan niya rin ulit ng tanda ng krus ang iba't ibang parte ng katawan ko bago sinimula ng ritual niya.
Hindi ko masyadong marinig ang mga sinasabi niya pero alam kong dasal yon pangontra sa mga masasamang nilalang na naninirahan sa mundo. Maraming beses ko na kasing narinig ang dasal na yon kay Mang Kristo kaya hindi na bago sa akin ang nakikita ko. Pagkatapos ng ginawa niyang ritual ay muli niya akong pinapikit at nakita ko ulit ang kakahuyan nang isarado ko ang aking mga mata. Muli akong napunta sa lugar na kinakatakutan ko. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako tumatakbo. Nakapaa pa rin ako pero nakatayo na lamang ako sa isang malaking puno. Hindi normal ang laki ng punong yon dahil kung mayahalin tulad ito sa isang gusali ay kasya ang 20 palapag sa itaas ng punong nakikita ko. Nagulat na lamang ako nang biglang may magsalita sa tabi ko. Naroon si Mang Kristo. Sa panaginip ko siya ay naroon. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ang bagay na yon pero nawala ang takot ko noong mga panahong yon. Para bang naisip ko na sa wakas ay may taong tutulong sa akin para mawala at makawala na sa paulit-ulit at masamang panaginip na yon. Sinabi lang niya na ingatan ko ang sarili ko at huwag hahayaang malapitan ng engkanto. Ilang saglit lang ay may biglang lumabas sa kanyang mga kamay. Nang iwagayway niya yon. Isa lamang yantok ang hawak niya pero parang isa yung mabangis na sandata ng hawakan niya. Hindi pa man ako nakakapagtago para protektahan ang aking sarili ay bigla ko namang narinig ang isang nakakagimbal na boses na noong ko lamang narinig. Hanggang sa magpakitang isang nilalang sa panaginip ko. Malaking tao na iisang mata at may mabangis na pangil. Akala ko ay sa comics at pelikula ko lang makikita ang ganong klaseng nilalang. Pero tumambad yon sa mga mata ko. Nanginig ang tuhod ko at napaupo sa takot sa mga nakita ko. Sinabi lang ni Mang Kristo na humanap na ako ng lugar na mapagtataguan para protektahan ang aking sarili. Rinig na rinig ko kung paano kumprontahin ng dabuhalang nilalang na yon si Mang Kristo. Nilapastangan daw niya ang mga bagay na matagal nang nilang gustong mangyari. Sabi lang ni Mang Kristo ay hindi siya makakapayag na angkinin ako ng engkantong yon. Alam kong para sa iba ay mahirap paniwalaan ang mga nakikita ko ng dalawang mga mata ko ng mga panahong yon pero parang isang pakikidigma sa masasamang nilalang ang nakikita ko. Nasa loob ako ng aking panaginip pero para talagang totoo ang mga nangyayari. Dinig ko ang bawat hampas ng yantok ni Mang Kristo sa nilalang na kanyang katunggali. Hindi ko inaasahan na may ganun palang klaseng kakayahan ang mga mananambal na katulad ni Mang Kristo. Akala ko ay paggagamot lang ang alam nilang gawin pero hindi ko inakala na kaya rin nilang kalabanin ang mga lamang lupa na naninirahan dito sa lupa. Ibang-iba ang mga katulad niya sa mga arbularyong nakilala ko. Mahirap paniwalaan pero may mga tao talagang ipinanganak na katulad ni Mang Kristo na kayang makipaglaban sa mga engkantong gustong umangkin sa katawan ng mga mortal na katulad ko. Isang galawang ginawa ni Mang Kristo na nakapagpatumba sa engkanto. Nahati ang katawan nito sa dalawa hanggang sa tuluyan ng maglaho. Kasabay ng pagkawala nito ay ang pagmulat ng aking mga mata. Nagising na lamang ako na nasa tabi ko si Mang Kristo hawak ang yantok at may mga galos na sa katawan. Maliit ang naging tsansa ko na makasurvive sa pagkakataong yon. Nagising na lamang ako na parang walang nangyari sa akin pero sa totoo lang ay hindi ko magawang maniwala sa mga naganap. Hindi ko kayang ituring na isang panaginip yon, Papa Dudut. Imposible. Dahil kung isang panaginip lamang ang mga nakita ko ay bakit hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isipan ko ang pangyayari. Kung para sa iba imposibleng bagay ang mga nasaksihan ko, hindi ko po ipipilit sa kanila na maniwala. Basta alam ko sa sarili ko na may mga bagay na mahirap paniwalaan pero nangyayari talaga, Papa Dudut. Pagkatapos nga ng panggagamot na ginawa sa akin ni Mang Kristo, ay agad naman akong nagpasalamat sa kanya.
Malaki po ang naging utang na loob ko sa kanya magmula ng araw na yon. Hindi man 100% na nawala ang mga masasamang nararamdaman ko, ay gumaan naman ang pakiramdam ko kahit na papaano. Bago nga kami umalis sa kanyang barong-barong ay pinabaunan niya ako ng isang anting-anting. Para yung isang medalya na kulay ginto pero may imahe. Dinasalan niya raw yon bago ibigay sa akin. Nung una niya kasi akong makita sa mga mata ay alam na niyang lapitin ako ng mga lamang lupa. Sinabihan niya rin ako na palagi ko raw ingatan ang aking sarili at huwag papadala sa mga nakapaligid sa akin. May mga nilalang nga raw kasi na nagpapanggap na tao pero may nakatagong sekreto. Hindi daw dapat ako magtiwala kung kani-kanino lamang. Hanggang sa pag-uwi ko ay nakasabit sa aking leeg ang agimat na bigay ni Mang Cristo. Bilin niya na kahit saan ako magpunta at kahit na anong gawin ko ay huwag ko raw huhubarin ang agimat na yon. Kahit nga raw sa paliligo ko ay suot ko yon. Papadudod sa maniwala ka man o sa hindi ay isang beses ay sinubukan kong hubarin ang agimat na ibinigay ni Mang Cristo. Doon ko naramdaman ang bigat sa pakiramdam. Yun bang pakiramdam na parang may nakapasan sa aking likod at halos hindi ako makatayo buong maghapon. Nang muli ko namang isuot ay nawala ang lahat ng mabibigat sa katawan ko at nanumbalik ang aking lakas. Hindi po ako naniniwala sa supernatural pero totoong may kakaiba sa bagay na ibinigay sa akin ng manggagamot na yon. Kaya simula nga noon ay hindi ko na tinanggal sa katawan ko ang agimat. May kakaiba rin kasing lakas na naibibigay sa akin ang agimat na yon. Nagagawa ko ng gawin ang mga bagay na hindi ko nagagawa noon. Kung dati ay hindi ko magawang iangat ang isang balde ng puno ng tubig, ngayon ay nagagawa ko na. Naging normal naman ang pamumuhay ko simula nang mapasa akin ang agimat. Pero sa kabila pala ng mga nagagawa ko ay may kaakibat na malaking dagok na darating sa akin. Hindi ko inaasahan na sa isang iglap ay mawawala ang taong nagbigay sa akin ng pag-asang mabuhay ng normal. Isang araw ay nabalitaan ko na lamang na namatay na pala si Mang Cristo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nalaman kong balita. Noong araw ding yon, nang malaman kong patay na siya ay kaagad akong pumunta sa kanyang barong-barong. Kung dati si Inay ang namimilit sa akin na pumunta kay Mang Cristo, ngayon ay ako naman ang nanghihila sa kanya para puntahan ito. Tulad ng inaasahan ay maraming tao sa maliit na kubong yon ng manggagamot. Kung dati pumupunta sila roon para magpagamot, ngayon ay hindi na. Naroon sila para paglamayan ang pumanaw na si Mang Cristo. Naging matunog ang pangalan niya sa bayan namin at doon ko rin natuklasan na kahit ang mga taga-ibang lugar ay dumadayo pa roon para lamang magpagamot sa kanya. Kahit pala mga taga Maynila ay nagbabiyahe pa para lamang makita siya at magpagamot. May mga kaso kasi na imposible na raw gumaling na napagaling niya. Hindi ko alam kung totoo ang mga yon pero sa ginawa sa akin ng Mang Cristo, hindi malayong mangyari na magagawa nga niyang pagalingin ang mga taong maliit na lang ang tsansa na mabuhay. Tinanong ko naman ang dahilan ng kanyang pagkamatay ni Mang Cristo. Ang sabi ng karamihan ay dala na raw ng katandaan. 95 years old na kasi si Mang Cristo at marami na raw iniindang sakit ito. Kahit na isang beses daw ay hindi pa ito nagpagamot sa doktor dahil kaya naman daw nitong pagalingin ang sarili niya. Isa yon sa kakayahan ng mga mananambal na katulad niya. Kaya naging pala isipan sa akin kung bakit gano'n na lamang kadali ang pagkamatay ni Mang Cristo. Natagpuan daw kasi itong wala ng buhay sa kanyang kubo nang bumisita ang kanyang apo. Sabi naman sa akin ng kanyang apo ay dumalaw daw siya sa panaginip nito at nangumusta lang. Nang magising ito ay naisipan niyang dalawin pero tumambad sa kanya ang wala ng buhay na si Mang Cristo. Para daw isang pangitain yon na mawawala na siya. Wala kasing kasama sa maliit na kubo na yon si Mang Cristo dahil iniwan na ito ng asawa. Nakilala naman niya ang apo niya sa una niyang anak na babae at naging malapit naman ito sa kanya. Ikinuwento nito na may sinabi raw ang kanyang lolo sa kanya bago ito pumanaw
na kapag may tao raw siyang pinagbigyan ng kanyang agimat, dapat daw ay ibigay sa taong yon ang itim na notebook na nakapatong sa ibabaw ng cabinet niya. Yun daw ang mga ritual ng panggagamot na natutunan niya sa loob ng mahabang panahon. Napaisip ako sa sinabing yun ng kanyang apo. Sa pagkakalam ko kasi binigyan rin ako ni Mang Cristo ng agimat. Pero ang hindi ko maintindihan ay parang iisang tao lang ang tinutukoy ng apo niya sa kwento nito. Tinanong ko siya kung ang sinasabi nitong agimat ay ang suot ko. Nagtaka ako nang biglang nanlaki ang mga mata ng apo ni Mang Cristo nang ipakita ko sa kanya ang kwintas ng agimat sa liig ko na nakatago lang sa loob ng damit ko. Yun lang daw ang agimat na tinutukoy ni Mang Cristo at doon ko napagtantong ako ang napili na manggagamot na pamanahan ng natatangin niyang kakayahan. Inaamin ko na nag-alinlangan ako sa mga nalaman ko at para sa akin ay hindi ako karapat-dapat na bigyan ng ganong klase ng responsibilidad. Dahil ang gusto ko lang naman ay mamuhay ng normal at walang kahit na anong nararamdamang masakit sa katawan. Kaya hindi ko lubos maisip na ako talagang napili ni Mang Cristo na bigyan niya ng ganong klase ng kapasidad na manggamot. Nung araw ng libing niya ay marami ang nakiramay at nakidalamhati. Doon ko napatunayan na hindi lang isang kaibigang maituturing si Mang Cristo kundi isang bayani sa dami ng mga taong nagpunta at nag-effort na makita siya. Doon pa lang din ako naniwala na may kakayahan siyang magligtas ng mga buhay na nasa bingit na ng kamatayan. At isa nga ako sa mga naging patunay. Ilang buwan na ang nakalipas nang makipagsagupaan siya sa engkanto para lang maisalba ako sa kapahamakan. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang ganong klase ng kabutihan na nagawa niya sa akin. Pero alam ko naman sa sarili ko na kahit tanggapin ko ang kakayahan na gusto niyang matutunan ko ay sigurado naman ako na hindi ko magagampanan ng maayos ang responsibilidad na yon. Hanggang ngayon nga ay para akong naiipit sa dalawang nagbabanggaang bato dahil sa sitwasyong ibinigay niya sa akin. Hindi ko nga rin alam kung sakaling tatanggapin ko ang kakayahan niya bilang manggagamot ay baka sa halip na makapagligtas ako ng buhay ay mapahamak ko pa ang mga taong nakapaligid sa akin. Akala ko papadudot ay tapos na ang lahat nang mawala na si Mang Cristo. Pero isang gabi bumalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa madilim na kakahuyan na pinanghaharian ng engkantong gustong umagaw ng buhay ko. Hindi ko mawari kung bakit bigla na lamang akong napunta ulit doon. Naagaw naman ang atensyon ko ng matandang lalaking nakatayo sa harapan ko. Pamilyar ang taong yon at nang lapitan ko ay bumungad sa akin ang nakangiting si Mang Cristo. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng madilim na kakahuyan ay nagawa niyang ngumiti. Parang kahit ako ay kakabahan sa lugar na yon dahil doon nagsimula ang mga bangungod sa buhay ko. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit siya naroon. Ang sabi lang niya ay inalay niya ang buhay niya. Mailigtas lamang ako. Hindi daw siya humihingi ng kapalit sa ginawa niya. Wala rin daw dapat akong gawin kung ayaw kong tanggapin ang kakayahan na meron siya. Gusto lang daw niyang iligtas ako sa kapahamakan ng mga oras na yon. Dahil kung sakaling may mangyari nga sa akin ay pagsisisihan daw niya ng habang buhay. Alam daw niyang mabuti ang kalooban ko kaya ibinigay niya sa akin ang agimat na ginagamit niya sa pangontra sa mga nilalang na gustong manggulo sa kanya. Yun daw ang naging dahilan niya. Kaya hindi niya nailigtas ang sarili sa kapahamakan. Hindi na rin daw siya nagsisisi sa ginawa niya dahil para sa kanya ay nagawa na niya ang mga dapat niyang gawin sa mundo. Alam kong panaginip lang ang lahat ng mga nakita ko pero isa yung mensahe sa akin. Nahirapan akong tanggapin ang responsibilidad na inatang sa akin ni Mang Cristo papadudot. Hindi ko kasi alam kung paano ko gagawin ang bagay na yon. Lalo pat hindi handa ang aking isipan at katawan sa maaring kahilatnan ng lahat. Pero unti-unting ginagawan ko ng paraan na makapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Pinag-aaralan ko rin ang mga bagay na natutunan ko sa mga nakasulat sa itim na notebook na ibinigay sa akin ng apo ni Mang Cristo. Bagamat mahirap intindihin ay tiyanaga ko na unawain yon para mapagtagumpayan ang mga bagay na dapat kong gampanan. Sa unay nahirapan ako pero habang tumatagal ay natututunan kong manggamot. Sinekreto ko muna sa lahat
ang kakayahang yon na ibinigay sa akin ni Mang Kristo nang pumanaw siya. Doon ko naramdaman ang kapalit na saya kapag nagagawa mong tulungan ang taong nahihirapan. Walang kahit na anong bagay ang makakatumbas kapag nakikita mo ang isang tao sa paligid mo na gumagaan ang buhay ng dahil sa iyo. Hanggang ngayon ay lihim pa rin ako ng gagamot sa mga tao. May pagkakataong maaabutan ko sila sa isang lugar na may iniindang sakit. Kakausapin ko lang pagkatapos ay dadasalan bago umalis. Walang ideya ang mga taong yon kung sino ako. Hanggang ngayon ay wala pa rin nakakaalam na kaya kong magpagaling ng mga taong may karamdaman. Alam kong malayo pa ang lalakbayin ko at marami pa akong dapat na matutunan sa pananambal. Pero hindi ibig sabihin noon ay susukuan ko ang bagay na nasimulan ko. Alam ko kasing sa maliit na bagay na yon ay magagawa kong makabawi sa mga nagawa sa akin ni Mang Kristo. Kahit pa sinabi niyang hindi ko kailangang gawin ang bagay na yon, ay bukal naman sa kalooban ko ang tumulong ng walang kapalit. Yun naman talaga ang purpose ng responsibilidad na ibinigay niya sa akin. Kaya kung sakali man na magkita ulit kami ng matandang manggagamot na yon balang araw, magpapasalamat ako sa kanya. Hindi lang dahil sa pagsagip niya sa akin kundi pati na rin sa bagay na ipinahiram niya sa akin para matulungan ko rin ang ibang mga nangangailangan. Nandito po na ako ngayon sa Maynila, Papa Dudut. Susubukan kong maghanap ng trabaho rito at makipagsapalaran na rin. Kung sakaling papalarin ay baka rito na ako manirahan at magkapamilya. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut. Kung sakaling mang magkita tayo ay sabihin niyo lamang po ang mga mabibigat na nararamdaman ninyo. Nang sa ganon ay mapasalamatan na rin kayo sa pagpapaunlak ninyo na mabasa itong kwento ko. Maraming salamat po sa paglalahad ng istoryang ito sa mga nakikinig sa inyong YouTube channel. Sana rin ay marami pa akong kwentong malaman sa channel ninyo. Palagi po akong nagdarasal para sa inyo. Lubos na gumagalang, Andre. Maraming mga misteryosong bagay sa mundo ang hindi natin maunawaan. Ang iba'y bigla na lamang nating nararanasan sa hindi inaasahang panahon. Samantalang ang iba naman ay nasa harap na natin pero nahihirapan pa rin tayong paniwalaan. Ang kwentong inyong nasubaybayan ay kakaiba po. Hindi yun madaling paniwalaan pero aminin man natin o hindi ay nangyayari ang mga bagay na yon. May mga tao talagang binibigyan ng kakaibang kakayahan na hindi natin kayang maipaliwanag. Magugulat na lang tayo na kaya pala niyang magmilagro at gumawa ng mga kakaibang bagay na noon pa lang natin nasaksihan. Tulad ni Andre na hindi madaling maniwala sa mga kababalaghang nangyayari sa mundo. Likas din sa atin na hindi kaagad naniniwala sa mga manggagamot tulad ni Mang Kristo. Pero ang klase ng tao na tulad nila ay maaaring mamuhay talaga at tumutulong sa mga taong may mabibigat na karamdaman. Magkaganon man, isa lang ang dapat nating paniwalaan na siyang magliligtas sa atin sa oras ng kapahamakan. Yon ay walang iba kundi ang may kapal. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Lahat po ng link na yan ay matatagpuan din po sa main channel ko na ito na Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.